At samantala, tiniyak naman ng Department of Public Works and Highways na bubusising mabuti ang Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Hindi kasunod ng sinabi ng isa sa leader ng Kamara na hindi galing sa Kongreso ang kinukwestyong proyekto, si Mela Lesmora sa Sentro Balita. Marami po sa mga napuntahan po ng Pangulo ng Pilipinas, particular ho sa Bulacan, kahit po yung nasa Baguio, ay mga National Expenditure Program originated projects. Hindi po ito Congressional Initiative originated projects. Ito ang panibagong nadiskubre ni House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon sa kanyang pagsisiyasat ukol sa umano'y maanomaliang flood control projects sa bansa. Ibig sabihin, mismo ang DPWH pala umano ang nagtulak ng mga proyekto at hindi naman hiniling ng mga kongresista o mga senador. Ipinakita pa ni Ridon ang mga ebidensyang nakalap niya, partikular na ukol sa reinforced concrete river wall project sa Baliwag, Bulacan. Kamakailan lang, personal pa itong binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at siya mismo nagalit sa kanyang nakita. Kasama po rito yung pong Ghost Project na supposedly ginawa po ng First Engineering District ng Bulacan through Sims Construction Trading. Nasa NEP po ito ng 2025, nasa GAA po ito ng 2025. In-implement po ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Yung pong sinasabi ho ng Pangulo ng Pilipinas na substandard project na in-implement din po sa Bulacan. Pero ang tanong, sino nga bang dapat managot sa mga ganitong proyekto? Tugon ng kongresista? Well, kailangan natin makita yung buong mga dokumento, pero meron pong actual, real, ultimate liability, yung pong DPWH po rito. Sa panayam ng media kay DPWH Secretary Manuel Bunoan, iginiit niyang pag-aaralan nila ang naging pahayag ni Congressman Ridon. Hinggil naman sa usapin ng command responsibility. Of course, I am on top of the entire agency, but there are yung mga authorities that has been delegated to the district offices and the regional offices. And I think we have already undertaken all the necessary documentation and sanctions na doon na sa mga involved district offices. Kasabay niyan, tuwiran ding iginiit ng kalihim na wala siyang kinalaman sa anumang korupsyon ukol sa isyong ito. Pero sir, at this point in time, you are confident, you can confidently say you did not benefit from any infrastructure. Absolutely. Wala pong corruption on Absolutely on my part. No. I don't even have to tolerate this. I don't tolerate this kind of attitude. Because that's why I'm filing all the charges against anybody who are involved actually in these ghost projects that had been discovered by the President. Sa September 2, nakatakdang simula ng House Infracom ang kanilang investigasyon ukol sa flood control projects. Ang iba pang House leaders, tiniyak na wala silang sasantuhin dito. Accountability yan. So kailangan sumagot sila lahat sa aligasyon, saka mga sitwasyon na kailangan nilang humarap sa media at syempre kailangan nilang harapin ang hustisya. Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.